tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano bang nagustuhan mo sa akin? At sa ganda mong yan sa yaman ng taglay mo, ako pang nagustuhan mo. Ewan ko ba? Hindi ko rin alam. Ang nasisiguro ko lang ay sa'yo umiikot ang mundo ko. Alam mong may pamilya ako. Hindi ko maibibigay sa'yo ang pag-ibig na... Mahal na mahal kita, Arnold. Hindi ko rin alam kung bakit sa dinami-dami ng manliligaw ko ay sa'yo ako nakaramdam ng ganitong katinding damdamin. Arnold, iyong... May? Anong nangyayari sa'yo? May? Nahihilo ako, Arnold. Ha? May! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Pare, kanina ka pa raw dito, sabi ng asawa ko. Hinihintay kita kasi pare. Pasensya ka na kung dumiretso na ako dito sa bahay mo. Alam mo, wala kasi akong alam na ibang malalapitan kundi ikaw lang. Okay lang ba na dito muna ako pare? Oo naman. Laging bukas tong bahay ko para sa'yo. Pero hindi kaya magtaka ang nanay mo dyan? At hanggang ngayon wala ka pa? Minsan na nga niya akong tinawagan kung nasaan ka na raw Mamasboy ka talaga pare. At kahit may asawa ka na hindi ka pa rin mabitawan ng nanay mo. Hindi ako mamasboy pare. Nagkataon lamang siguro na ako lamang yung lalaki na anak ng nanay ko. Kaya iba yung trato niya sa akin. Nagsiselos na nga yung mga kapatid kong babae sa akin Dahil doon nga siya nakatira sa bahay ng ate ko. Pero ako ba rin ang laging kumbibig niya. Mga kapatid mo bang babae ang problema mo pare? Sa pagsiselos nila? Hindi ang mga kapatid kong problema ko pare. Kundi si May. Ha? Si May na naman? Bakit? Ano na naman ang problema mo kay May? Pare, buntis na si May. At ako ang ama. Ano? Anong sinabi mo? Wala sa bahay ninyo si Arnold? Wala daw po. Sabi nga ng apo nyo, nadistino daw sa Baguio ang ama nila. Nadistino? Oo, matagal na rin niyang sinasabi sa akin. Noon pa man. Pero dahil sa mapapalayo sa aming mga anak, kaya hindi pumayag. Siguro, tinanggap na rin ang adok ng big boss niya dahil wala ako doon. Wala ka nga roon, pero nandun naman ang mga anak ninyo. Hindi bali, Mama. Alam ko namang mahal na mahal ng biyanan ko ang mga anak ko. Kahit na nararamdaman ko na ayaw sa akin ang biyanan ko. Hindi naman niya idadamay ang mga anak ko sa inis niya sa akin Ikaw naman kasi. Ayaw mong pagitunguhang mabuti ang biyanan mo. Hayan tuloy, inis sa'yo. Kahit na inis sa akin ang biyanan ko, Mama, wala akong pakialam. Ang importante, mahal ako ng anak niya. Kaya kahit na magmaktor siya sa pakakaimbyerna sa akin, sorry na lang siya dahil mas mahal ako ng anak niya.
Ano ka ba? Busog na ako eh. Yun nga ang gusto ko eh. Ang mabusog ka, para healthy ka lagi. Tingnan mo ang katawan ko. Lumalaki na. Nagiging parang si Ay Cruzada yung katawan ko sa ginagawa mo. Mamaya niyan, aayawan mo na ako dahil sa laki ng katawan ko. Yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal kita. At kahit ano pang itsura mo, mamahalin pa rin kita. Teka nga muna. Ano ba talagang nagustuhan mo sa akin? Hindi naman ako mayaman. Wala naman akong pera. Inaasahan ko lang yung sahod ko sa kumpanya. Pero ikaw, kahit hindi ka magtrabaho siguro, mabubuhay ka ng marangya. Kasi nga, tinamaan ako sa'yo ng husto, no? Oh? Talaga? Oo. Unang kita ko pa lamang sa'yo, ay tinamaan na ako. Alam mo ba yun? Saan ba tayo nagkitang una? Sa general meeting ng kumpanya ni Papa. Kumpanya? Papa? Sino bang papa mo? Sino pa? Di ang big boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Ano? Anak ka ni Don Arsenio Makalental? Ang may-ari ng kumpanya? Oo, huwag kang mag-alala. Hindi makakarating kay Papa ang relasyon natin. Pero buntis ka. Paano kung tanungin ka niya kung sino ang ama ng dinadala mo? Madali ko na lang lusutan yun. Marami akong maniligaw. Sabihin ko lang na isa sa mga manliligaw ko ang sinagot ko. Tapos may nangyari sa amin at nabuntis na ako at iniwan ako ng guy. Tapos ang kwento. Kaya ako nabuntis. O hindi ba? Lusot ka na? O sweetheart naman. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko si Papa. Naku, ang sweetheart ko talaga. Oh. Spoiled brat pa. Oh, adak, naririto ka na pala. Kailan ka pa umuwi? Kanina lang ho, inay. Siya nga po pala. Ito pong pera ng mga bata. Kayo na lang pong magbigay sa kanila. Ado, at bakit hindi ikaw ang magbigay sa kanila? At teka nga, Buda, kararating mo lang aalis ka naman ba? At ano ba yung ginagawa mo? Nag-iimpake ka ng malaking bag. Saan ka magpupunta? Inay, hindi lamang kasi 2 linggo lang na madidistino ako sa Baguio eh. Hindi, pag mga tagalan na. Ado? Anong sinabi niyo, inay? Hindi na umuwi si Arnold dyan sa bahay? Oo, dahil tuloy na siyang nadistino sa Baguio. Nadistino na pala siya sa Baguio. Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Paano naman niya ipapaalam sa iyo Kung hindi ka natutulog busy ka sa trabaho mo. Inay, sana naman kasi... Anong sada? Lagi ka nga niyang tinatawagan. Kaso, naiistorbo ka na raw, kaya hayan. Tinabad na yatang tawagan ka. Paano naman kasi, lagi kang busy. Inay?
Ay, naku, Pina. Huwag ka ngang magmaktol sa akin. Dahil ako mismo, nasasaksihan ko kung paano mo baliwalain ang tawag ng asawa mo. Malay mo, isa sa mga tawag niyang yon ay para ipaalam sa'yo na madistino siya pala sa Baguio. Sana hindi siya tumigil sa pagtawag sa akin, Mama. Ay bakit? Ang pagtawag lang ba ang kaya niyang gawin sa'yo? Isipin mo ha, manager yung asawa mo at naroon ang 6 niyong anak. Natural na hindi niya mapagsasabay lahat ang mga yan. Bakit noon? Lagi niya akong tinatawagan. Paano ka nga tatawagan? Hindi ka naman nakakausap. Huwag kang mag-alala. At baka bukas, makalawa ay maaproban na ang petition mo sa kanya. Makakasunod na siya dito sa iyo. Dapat lang, Mama. Dahil baka kung ano pa ang ginagawa ng Arnold na yun doon. Hindi ako papayag, Mama. Mano po, inay? Ginabi kayo. Paano? Nagtanda ligaw-ligaw ako eh. Ano? Naligaw kayo? Akala ko ba dito kayo sa Baguio lumaki at nag-aaral? Dito nga. Kaso, sa hindi pa ganito ang bagyo noon, marami nagnabago. Oh, ang ginawa. Paano hindi kayo giniginaw hindi pa kayo pumapasok? Pasok kayo. Ay, nako. Oh, maupo kayo, Nay. Magpahinga muna kayo. Mayat maya lamang siguro mag-aapon na tayo. May! May? May kasama ka ba dito, anak? Ano yun, sweet? Sweetheart, si Inay. Inay, si May po. Anak? Sino siya at buntis yata? Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magmano ka kay Inay? Anak? Sino siya? Mano po, inay? Arnold, anong ibig sabihin nito, ha? Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano? May babaeng nabuntis si Arnold? Hindi ako naniniwala sa iyo. Ako lamang ang babae sa buhay ni Arnold. Sinisilaan mo lamang asawa ko. Siya nga pala. Sino ka ba? Nagmamalasakit? Ang sabihin mo, sinisiraan mo lamang ang asawa ko para masira kami. Dahil naiinggit kayo sa magandang pagsasama namin ng asawa ko. Dahil alam ko, mahal na mahal ako ng asawa ko. Mamatay kayo sa inggit. Mga inggitera. Malamang, baka na yun ang biyanan ko para layuan ako ng anak niya. Anak, sino ba yung kausap mo? At dinig hanggang sa kusina ang boses mo. May tumawag kasi sa akin, Mama. At sinabing may nabuntis na babae si Arnold. Ano? Nakabuntis ang asawa mo? Yun ang sabi. Pero hindi ako naniniwala. Malamang, Mama, baka na yun ng biyanan ko para magkasira kami ng anak niya. Alam niya naman, nagalit sa akin ang matandang yon. Ang ibig mong sabihin sarili niyang anak ang nanira sa'yo? Di naman. Basta, Mama,
Hindi ako naniniwala sa tumawag na yon. Palagay ko, may inupahan yung biyanan ko para saktan ako. Pero yun ang akala niya. Dahil hindi naman ako nasasaktan. Dahil alam ko naman, hindi totoo yun. Mahal yata ako ng asawa ko. At hindi niya magagawa ang paninira sa kanya. Ay, alwa? Ano ba itong ginawa mo, anak? Hindi mo ba naisip na magkakasira kayo ng asawa mo sa ginawa mo? Alam nga namang iwan ko si May, inay. Lalo na ho ngayon. At kabuuan na niya. Sa oras na malaman ito ng biyanan mo, ano na lamang sasabihin nila sa iyo? Kung sasabihin nyo, hindi malalaman nila. Ay, naku, anak. Kung ako lamang ang makakaalam, hindi ito makakarating sa asawa mo. Pero paano kung may ibang nakaalam na nakabuntis ka ng ibang babae? Siguradong ipaparating nila sa asawa mo. Naririto kami sa Baguio, inay. Walang ibang nakakikilala sa amin dito. At kaya ko kayo pinakyat dito sa Baguio para ipakilala sa inyo si May. At tuloy malaman ninyo na magkakaroon na kayo ulit ng apo. Ay, gusto kong matuwa sa pagkakaroon ulit ng isa na bang apo. Pero paano kung mararamdaman ang tuwa kung kaaklimat ng pinagbubuntis ni May ay ang posibilidad na pagkasira ng pamilya niyo ni Pena? Hindi masisira ang pamilya ko, inay. Dahil pamilya ko pa rin ang importante sa akin. At kung pamimiliin ako, ay pamilya ang pipiliin ko. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Kung ganon, bakit ka nagkipagrelasyon sa iba? Bakit mo binuntis si May? Mahal ko rin si Pina, inay. Sa kanilang dalawa, ni May, si Pina ang pipiliin ko. At alam ni May yan, inay. Arno, mangangana na yata ako. Hindi na yata ako abot sa ospital. Tigilan mo muna. Sandali lang ito. May taksi rin darating eh. Palipuno kasi yung mga taksi. Teka, ito. May paparating na namang taksi. Teka, at paparahin ko. Taxi! Start. Halika na. May taksi ng huminto. Bilis! Sige na! Dito bang bahay ng tita? Itay? Gali, anak, Sweetheart, ano bang ginagawa mo? Sumakay na tayo. Manganganak na talaga ako. Itay? Anong ginagawa niyo dito? At sino ang babaeng kasama mo? Ano? Dala mo. Oh, anak, napatawag ka. Kumusta ang field trip mo kasama ng kaklase mo? Mami. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Hindi ba natuloy ang field trip mo sa Baguio? Mami. Ang itay. May naanak kang babae. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula
di na nakita. Ano ang mangyayari sa pamilya ni Arnold? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda